Nandoon din ako. Nagre-record ako Papa, pero pwede kang kumakain habang nagkukwento. Yung makuha yung Umar, tapos yung Abu Bakar naman din, assault naman ng sundalo, ay siyempre, yung grupo niya Mirumra, natatawagan kami na mag-reinforce doon. So, nandoon kami. Yung nandoon kami, doon kami nakabase sa Barangay Bualan, Barira. Balira. Doon kami nakabase. Mm. So, ang assignment namin noon, binabigay ni Murad sa amin, nagyahan namin, yung June. Yung June. Kaya parang, yan. So, yun. So, ang naging problema doon, yung nandoon na kami, yung survey namin, paano pasukin ang June, ang nadaanan namin doon ay isang commander ng National Guard. Ang pangalan si Benday. So yung pagdating namin doon sa area niya, Iranon man yun. Iranon. Pinagsasabihan kami, pinapagalkuan ba kami. So yun. So na-high blood yung Mirumra. So yung gano'n, pinagsabihan, kasi hindi tulad sa amin dito na sa totoo lang, aeroplano lang, 105, hindi naman hindi tayo matakot. Pero parang kwan lang, wala rin sa amin yan. Yung 105 asa ka aeroplano. Kasi Ganun alam ba? mo, Ganun ba? oo. Ako, yung 105, alam mo yung 105, malayo maririnig mo yan. Nagkatunog maririnig mo yan, malayo pa yan. So, mag-iwas ka lang, ganyan lang. Kaya di ba yan, hindi na magliko-liko mo yan. Ito, hindi na magliko-liko yan 105. Pinanyan sa harapan, parang tapapiw talaga, mag-iwas ka lang ganyan. Huwag ka lang mag-ganyan. Kasi hindi natin alam doon, panahulog. Pero ganyan lang, iwas mo dyan. Pero, Yung ba yung tactics nyo dyan? ganyan tactics. Yung aeroplano naman, siyempre nakikita mo din yan. Ano naman tactics nyo sa aeroplano? Ganoon din, nagkakot lang. Ginaiwasan nyo, nakikita rin mo yan. At saka, yun talaga ang namin, pananalig kay Allah. Na hanggat hindi ka, patay ni Allah, hindi tayo mamamatay. Yun talaga. Ganun talaga yung kasolid yung pananampalataya nyo. Ganon talaga. Kaya nga ako, unang bakbakan din, pabarilang sa aeroplano, diyan sa Kwan, Tutupor. Tapos noon, maalala ko ba, yung unang naglalaban sa amin ba, ang rebelde. Merong pangalan si Kwan, pangalan din na Kwan, na ang nakatama sa kanya, aeroplano. Yung nagkagira kami ng, sabi mo yung maliit aeroplano, yung maalala ko, sa akin 50. Oo. Pero, Basta ang style mo, pag aeroplano na, iano na 50 mo. Oo, gano'n naman talaga. Naghiga ko na din sa silong ng 50 kasi yung tripod niya, medyo mataas yan. Mataas yan. Para pagdating ng aeroplano, mabanatan mo yan. Hindi man makalapit yan. Nasa minsan, siguro, parang ito makalis na agad. Makalis agad. Hindi, tayo, 3,000 meters kasi dapat yan para hindi, kasi para hindi maabot ni typical nyo, 50 nyo eh. Dito sa Umar, nangyari pa dito sa Umar, apat na OB-10. Hindi siya nakabumba. Pinulong na bumba din sa fuse na walang katao-tao. Ewan ko lang mo ba yun? Yung nagliko-liko siya, binanata namin. So, ewan ko na natamaan siya, pero hindi siya nagbumba. Na siya, lumayas na siya. Tapos yung isang nipano doon, yung bumba niya, sinulong niya doon sa pilis. Akala mo parang kwan ba? Sinulong niya lahat yung bumba niya. Yun pala. Pero ano ako kasi 105 nakontra nyo pala na kumbaga yung iba kasi takot sa 105 sa Sulu, yung mga Abu Sayyaf doon takot sila eh. Yun ang sabi ko, natakot din tayo, pero lagi na panindigan natin, yun ang talaga. Yun ang ginagawa namin doon, iniwasan. Minsan kung tag-isa, dalawa lang, kaya natin iwasan yan. Pero yung pagdating sa 2000, na napakaraming 105 yun, dito sa may Palayan, sobrang 10 yata. Meron dito sa may Salipagwak. Meron pa doon sa may Masalay. Meron pang mga 81. Yun ang pagkakuha sa kwan ba? Yung nagsabi-sabi, nagtutok yun. No? Yun ang kwan talaga. Pero sa totoo lang, parang wala rin natamaan yun.
Walang natamaan yun. Oh. Ang nangyari sa Umar, dito sa tapat talaga na Umar, hindi dito nakadaan sundalo, dito nakadaan sa Bagan. Sa Bagan nakadaan yan. Hindi namin tropa yung nadaanan. Kwan yun. 106. 106 Brigade. Kay Franco yun, nadaanan. Tao ni Franco dito nakadaan. Na hindi namin nalaman na nagalis sila pala, yung mga Black Indian. Pagka ano namin, doon nasa Pilis, nakita namin. Tapos yung Black Indian, dito pa sa may Tumaig. Nandun na sa Pilis yung sundalo. Hindi namin namalayan kasi hindi nagsabi yung mga sila Franco na umalis pala yung tropa na naka-blocking. Dito nakadaan yung sundalo. So yun. Yun ang mga dahilan na pagkugub ng Camp Umar. Yun. So pagkatapos ng Camp Umar, kahit pagod kayo, lipat kayo ng Abubakar na. Lipat kami ng Abubakar. Yun. Pero doon sa Abubakar, hindi naman kami nagkabarilan doon. Hindi masya. Hindi. Ako lang siguro kasi yung nandun kami sa Barangay Bualan, tapos hindi namin na-assault yung June, yung kampo ng polis yata, sa June. Hindi namin na-assault yun. Tapos yung naman, medyo siguro maano na yung Abubakar, nakapasok na sundalo doon sa Barira. Kaya nakapasok ko na sundalo sa Barira. So yun, may kasama ako doon sa Kambitan. So doon ako nagpunta doon. Kami nagtulong doon sa Kambitan. Yung pagka-recover ng Camp Abubakar, doon ako sa Kambitan sa panahon na yun. Ang tawag namin Vietnam Camp Vietnam Vietnam tawag Vietnam yun. ang tawag namin Kaya pala kanina sinasabi mo Bitan. Vietnam pala. Vietnam ang tawag namin doon, Camp Vietnam. Di ba may Jaguar din kayo, Camp Jaguar? Camp Jaguar, meron. Doon nakuha, may foreigner kayong kasama doon May nakuha din namin. Pero inano na. Pero yung panahon na yon, kahit dito pagod ka, marami kasi kaming kanyon doon talagang doon. Marami pagbag talaga doon Okay pa rin, tapang pa rin. Okay pa rin, pero yung nakuha na isa nakuha na yung sa Barila, tapos sila Buwakap, kami doon sa Bitan, nagkabarihan pa kami doon. May rin umakyat na sundalo doon. Nangyari pa doon na siguro napape doon, karami integri yata yun. Tapos, ang problema noon, yung adjeng ngayon, si Anwar Alamada, kasi kanya yung mga tropa. Yung order niya, wag magganima. Yung ganima sinasabi, yung mag-capture ba, magkakuha ng kwan, wag magkuha ng kwan ba. Yung ng sundalo. Hindi mag-capture mga bata niya. Yung mga sundalo na mamatay doon, so hindi pinagkukuha ng mga kasama yung baril. Inipon nila. Kaya kinakuha niyan, yung nakaabot ako doon sa Vietnam, pagdating ko doon, nakuha namin na babalikan yun. Yung babalikan namin gabi yan, ganyan, sabihan mortal dyan, 81, doon sa bundok. Tapos sumulan pa ng napakalakas. So, hindi namin naabutan yung mga baril. Ang naabutan namin doon, mga bala. Siguro, bala yung 60mm, nakakuha kami ng sobra 30 kapisis. Bala nyo? Bala ng sundalo. Pero ang dami nyo rin bala na iwan doon. Ang dami rin. Okay, yun siguro. So, tapos yung bala na M60. Yun. Tapos, kwan pa. Yun. Yun na lang yung mga baro ng sundalo na iwan doon. Yun. Anong baril mo palagi noon, Bapa? Anong paborito mong baril? M14. M14 noon. Ngayon, yung kuniyak yung doon, M14 kasi wala man 50, wala akong 50, M14. Pero dito sa Omar, M14 ka rin? Hindi, minsan wala akong pistol lang dala ko. Dito sa Omar. Ano? M45 lang dala ko. Okay Hindi ka nagdadala ng long? Kasi man kami. Yung grupo ko, 50 lang baril namin, mabuti kung may tatlo na maliit. Armahet, M14. Basta yun na lang namin. Ganun ba? Ganun lang. 50 lang po namin. Yun na lang namin, 50 caliber. Ito kasi kasaysayan kinukwento mo. Sige, nung matapos tapusin natin Abubakar, Bapa. Paano nangyari sa inyo? Yung nakuha na nagbalik na kami dito. Alam mo noon, yung pagkakuha ng Abubakar,
yung mga tao talaga na kuwan. Pati mga baril na hindi lang yung mga bala, pati mga baril. Yung pag-uwi ko dito, pagbalik namin, meron pa 16mm na iniwan sa daan. Yung na dinala namin. Meron pang 81 na iniwan nila sa daan. Hindi namin kaya dalhin doon, bahala na diyan. Meron pang 50 caliber na iwan din sa daan. Iniwan ng mga kasama namin mga biyap. Ganon? Iniwan nila. Dahil pagod na. Pagod na yan, hindi na madala. Kawa mo, yun. Yung sabi na marami ka nakuha, totoo yan. Pati yun, mga baril, iniiwan nila eh. So yun, ang dinala ko dito sa baba, yung 60. 60mm. Pero, di ba, umatras si Salamat Hashim sa Bulyok o bombaran siya umuwi? O Busra? Nag-ikot-ikot pa yun siguro. Yung papunta ng Busra din, nakapunta ng Bulyok. Ganun yun. Ganun yun. Pero yun naman siya nasa BG balik. Pero dito siya sa Busra din, dito lang sa Bulyok. Pero, kasi kinuha namin muna yung Busra kasi bago kami pumalo ng Abubakar. Kayo kasi pumunta doon. Pero kayo noon, balik na kayo dito. Balik na kami. Scatter na kami. Dito na kami. Yun ang dito na kami sa pause at bawat isa naghanap po sa makatago. Pero kung pagdating naman kung merong mission, ay magtatawagan lang. So muna kayo, nagkalat-kalat muna kayo? Nagkalat-kalat kami. Oo, nagkalat-kalat kami. Ganon. Ganun pala nung 2001, ganyan. Nagkalat-kalat kayo? Nagkalat-kalat kami noon. So, pero tago-tago din kayo ba pa? Tago-tago. Nagtago lang. Asa ka, din. Minsan, magamit-tinitin kami. Kasi, alam mo, hindi man magpasok yun sa dalo noon, hindi marami. So, kung marami, malalaman mo yan. Depende na sa iyo kung lalabanan mo, mag-iwas ka. Ganun yun eh. So, natapos ang Abubakar Bapa, trainer ka pa rin o naiangat ka na? Commander ka na o ano ka na? Yun, yung pagkatapos doon sa Abubakar, tapos, yung grupo namin, kasi maraming panadaan ng grupo. Yung una, 26 Brigade. Ginawa pa nila na General Service Division, ganun yun. Yung pagkatapos naman doon, yun, papalitan naman ang pangalan, maging mga base na. So, naging expeditionary kami, lahat kami, expedition force. Siyempre si Amiro Murari ang deputy. Yung yung namatay na si Hashim Salamat, tapos si Kagi Murad na naging German, yung bago galing yun, naka-start na yung pag-usap ba? Naka-start na yung pag-usap ng gobyerno. Pinapunta kami. Pagkatapos namin ng operation sa mga kidnapper, doon sa may Libungan Turita, so yun, panahon ni Gambar na yun, yung pag-hip-hop stop. Itong araw, isang linggo yan, operation namin ng pawas sa kidnapper. Pagkatapos yan, tama-tama siguro yung pagdating ni Kagi Murad galing Malaysia ba yun? Nagpunta kami ng Busra. Nung nakapunta kami doon sa Busra, so yun sa meeting yung grupo namin magiging base na. Naging base na siya? Gawing base na. Yun ang niya, ang 109 na una, 109 base. Yun ang unang naging pangalan, 109 base. So yun, yung pag doon sa meeting, ako rin nag-escort kami Kato. Tinatanong siya, sinong maging base? Tapos yan ang naging base, sabi niya, mga kasama mo. Ako ang pinagtatanong-tanong ni Kato, sinong gawin nating mga deputy? So sabi ko, yung una-una si Kwan, na mapiri ngayon. Si Ustad, diyan sa may Kwan, may Pukanalipaw. Kalimutan yung pangalan, yun. So yun, sinabi ko na yun. Yun ang deputy expeditionary. Sabi niya, sa guerrilla, sinabi ko naman si Abdul Haq, yung deputy ngayon si Abdul Haq. Yun. Si Abdul Haq? Hindi. Si Agila. Si Agila, doon sa South Cotabato, si Agila. Si Agila? Na-interview ko na rin siya. Sa South Cotabato si Agila. Ibrahim Modin. So yun na naging, sabi niya sa Inar, ang inarekomenda ko sa kanya, si Kasanindal. Aywan ko lang, bakit? Sabi na, kana lang yun. Pero ikaw lang mag-temporary. Ganyan yan. Temporary ako maging deputy ng Inar.
Eh, pag-uwi natin, pag-gawa natin, pag-meetingan natin yan. Ganyan. So, yun. Doon ka naging deputy, Bapa. Yun ang kwan. Sabi niya, ikaw lang susubit temporarily. Ganyan. Ayun, pag-uwi namin dito, pagbalik na, nagtawag na meeting. Diyan sa Kawang, doon sa Ginaripino Mosque. Doon kami nag-meeting. Nag-meeting, marami kami doon nag-meeting. Nag-meeting na kami doon. Pinag-usapan ko yung mga deputy. So, yun, hindi in-approve ni Kwan, hindi gina-approve niya minumura si Kasaninda. Tapos, kasi noon, marami rin mga kasama tauhan. Yung sila Karyalin, sobra 10. Unit pang noon pangalan. Unit commander. Umabot yung commander ko ng sobra 30. Commander. Pati si Kaki Panso, under ko pa yan. Ang dami naman, Bapa. 30 ang nasa ilalim mo? 30 pa. Sobra 30 pa. Sila, lahat yan. Sila Double One. Sila Kwan. Sila Bungus na yan. Sobra 30. So yun, yung nag-meeting na kami doon sa mosque. So ako ang pinatuturo nila na maging deputy ng inner defense. So magdanggi man ako noon. Sabi ko hindi ko kaya. Alam mo naman ang katayuan ko eh. Kung pag-usapang pera, kailangan kung may position ka, may pera rin. May mula pera. Sabi ko wala akong kapagitan talaga eh. Yun ang sabi ng karamihan, kahit na ganyan, ikaw na lang. So yun. So talagang pinili ka talaga ng tao? Pinili ako talaga. Lahat na yan, sila Karyalan, noon. Lahat ng mga sobra 20 kakwan. Bakit ba pa? Ikwento mo nga yung leadership mo muna. Mamaya tayo ituloy natin yung gera-gera mo. Bakit ganun ka karespetado? Bakit yung leadership mo, di ba? Bakit nirespeto ka? Ano muna tayo, leadership mo muna? Aywan ko lang kung bakit ganun. Pero ang kwan ko, una-una, basta ang sasabihin ko, gagawin ko talaga. Yun talaga. Sa kaganon, hindi ko sila pagsinungalingan lahat ng kwan. Ganon talaga yun. Wala akong alam na bakit ganon, pag-respeto ng mga tao sa akin. Sige pa, Bapa. Tatanungin pa kita ulit. Bakit pa? Meron yan eh. Yun lang pang ko dyan, yung may posisyon na ako, ay yung mga kasama ko na may mga problema, talaga papagiling ko yan, tutulungan ko sila. Talaga? Tutulungan ko sila. Basta kung nasa hindi sila tama, doon tayo tinutulungan kung paano sila makakuha doon. Hindi ka takot magdisiplina? Hindi ako takot magdisiplina sa kanila. Talagang kung anong totoo, yun ang pinagsasabi ko sa kanila. Yun talaga. Alam niyo lang, straight ka lang? Straight lang talaga. Kasi si Ameril naman, straight din siya, di ba? Sige. Pakikwento mo rin yung pagkakilala mo sa kanya. Yun, yung siya muna, isang uncle ko yun. Uncle mo pala si uncle ko, pinsan ni nanay. Kaya pala ganun ka. So, yun ang pagkakilala ko sa kanya kasi siya nakapag-aral ng doon sa ibang country. So, ang sinusundan niya talaga, ang ginagawa niya sa Quran talaga. Kung ano ang totoo. Yun ang niya. Yun ang niya. Basta yung bawal sa Quran, talaga ipag niya sa mga tao na yan. Sabihin na mga tao. I-discipline yung mga tao. Ayaw niya talaga. Pati sa Barilan, yung paninira ng mga halaman, ayaw niya yun. Yung pagmamatay sa mga babae, bata, tatanda, ayaw niya talaga yan. Kasi bawal yan talaga sa Islam. Bawal yan talaga. Ayaw niya yun talaga. Yung magnanakaw, kidnapping, ayaw niya talaga. Alam mo, nangyari pa sa amin na meron nag-kidnap dito. Galing ni Zayat. Ang pangalan na si Uling. Hinahanap sa amin yun. Paano makakuha yan? Ginapa-operasyon sa si Uling. Mahirap hanapin yan. Pati yung kan. So, ang ginawa ko noon, hindi ko matagpuan si Uling. Kinuha ko anak niya. Para madamdaman niya paano kunin yung yun, kinuha yung tao niya. Yung anak ni Uling. Ganyan ka siguro mga 6 years old yun yata. Kinuha ko yung anak niya. Matagal yun. Siguro umabot 1 taon yun bago na balik yung bata. Talagang hinawakan mo rin. Hinawakan niya. Doon ka ni Milumra. Pinaaral niya yung ng Quran. Ganon. Oo, yun. Ganon yun.
Ganon, yung sa Milumura, yung mga kontra ayaw na talaga. Doon ako napasunod sa kanya. Anong pagka hawig o similarity naman ni Umbra at saka ni Salamat Hashim sa utak ba? Ah, kasi siguro sa experienceado lang si Kwan ba. Si Kwan, si Dr. Sam Kasim, dahil sa siguro bright na tao rin yun. Ha? So, medyo siguro matagal rin sa pag-aaral. So, yun talaga. Pero pareho sila na Pareho straight sila. lang yung linyada. Straight lang yung linya. Pareho sila. Yun talaga. Basta si Salamat, yung mga bawal sa Islam yan, bawal sa Quran yan, yun talaga. Ganon din siya Milumra. Ganon din yun. Pati yung pag sigarilyo, ayaw niya. Ayun na makakita ng sigarilyo. Siguro makakita ng sigarilyo, pagkain pa sa'yo yan. Ganon? Hindi, ayun na talaga. Tingnan mo yun, pati yung mga, ngayon, yung mga bata ko dyan, magsigarilyo, magtago sa akin. Pero wala akong nagsasabi sa kanila eh. Wala magsigarilyo makita ko. Magtago yan, kahit magkita yun, hindi ko magkita. Ang pagdadasal ba pa? Ano naman ang Ganon din yun. Stricto rin na 5 times a day. Oo, talaga. Meron pa yung mga sunat, yung mga sinasabi ng sunat, yung sa pagitan ng wakbo, pagsimba. Meron pa. Lahat-lahat ng kautusan ng sa Quran, asaka yung sa hadis, yun ang ginagawa niya. Na nung ma-elect, kaso appointed ka, tapos elected ka rin ng mga tao mo, halos parang gano'n, di ba, na maging, ano kanila deputy. Deputy. So elected ka rin nila. So, paano mo tinanggap yun? Dahilan sa mga kasama yun ang kagustuhan nila, sa puso ko lang na sa abot na makakaya ko. Pero, yun, sabi ko, kung pag-usapang pera, ay wala tayong makaya diyan. Pero kung sa mga, kung ano ang, sa mga strategy alam natin, anong diyan, ay kung sabot na makakaya, mabigyan natin sa kanila. Ano bang suporta nun ba pa sa pera noon? Galing lahat sa taas nyo? Nung Omar kayo, galing lahat sa taas? Ay, o hindi. zakat kayo? Ano kayo? Kanya-kanya yun. Kanya-kanya kayong... Kanya-kanya. Meron din siya, zakat, pero hindi mo makahustin. Hindi kulang yon pagpakain ng madaming pero tao. Pero kanya-kanya lang. Ano sabihin kanya-kanya? Kanya-kanya. Ako, kung mag-duty ko doon sa Umar, sarili kong bigas yung dadalhin ko doon. Ay, ganun ba? Ganun yun eh. Hindi katulad namin sundalo na, di ba, may sarili. Dito, wala kaming ganun. Wala kayo yung... Wala talaga. Kanya-kanya yun. Ay, ganun ba yun? Kahit doon pa sa Abubakar, kanya-kanya rin yun. Sa'yo yung gasto. Ngayon ko na malaman yan. Ganun dahil ba? yun sa natin, sa puso natin na ang ginagawa namin para kay Allah. Nasa kabutihan ng lahat. Dahil doon, kanya-kanya. Kasi sa panindigan namin na kung makagastos ka diyan, ay may reward si Allah sa iyo. Yun talaga yung namin. Kung malaki ang magastos mo, ay malaking reward na makuha mo doon sa. Ganun ba yung bapa? Ganun talaga. Ganun talaga. Na nung tanggapin mo maging deputy, purong-puro pa rin yung puso mo. Na mujahid ka. Talaga. Yan ang pang 4th episode ni Bapa.